Hi guys! Ito nga pala, gumawa ako dito ng papaitan dahil request nga ni Mr. bago siya bumalik ng trabaho. So, pinaitan natin muna yung ating kawali at saka ko naman inilagay yung ating sibuyas, bawang at saka yung ating luya. Sa paggawa guys ng ating papaitan, mas masarap mas maraming luya. So, ayan, minikos-mikos lang natin yung ating mga sangkap at saka natin ilalagay yung ating pinapaitan. Guys, yung pinapaitan nga pala dyan ay nilaga ko na at in-slice ko na. So, kaya konting pakulo na lang yan ay luto na yan guys. Kasi guys, kapag niluto nyo guys ang laman loob ng baka na isinabay dito ay medyo matagal guys. Kasi nga medyo may pagkakunat ang ating baka. Pero guys, alam nyo ba, yung laman loob dito at yung mga karning baka dito guys is malalambot. Kasi nga dito guys, may size dito ang pagkatay ng baka. Same din sa NSAID. Kapag bumibili rin kami guys ng mga ganyan, ginagawang laman loob ng baka na pinapaitan, ay talagang malambot siya. Mabilis mo lang siyang pakuluan, mga 30 minutes malambot na yan natin guys. Ito guys, ay lalagyan ko na ito ng tubig. So dito guys, nagpakulo na nga pala ako dyan ng tubig para mas mabilis siyang kumulo. At saka ko naman ito tatakpan, hahayaan ko lamang siya na ito guys kumulo na mga 15 minutes. Then after, nilagyan ko nga pala ito ng mga another sangkap. Nilagyan ko to ng paminta. Tapos, nilagyan ko rin siya ng smoked paprika guys. Kasi para magkaroon siya ng kulay at dagdag panlasa din. Tapos, syempre, hindi mawawala dyan yung ating pampalasa. So guys, ako madalas betchin na ginagamit ko. Hindi ako gumagamit guys ng magic sarap kasi mas maganda daw ang betchin. Talaga ang betchin guys, noong panahon yan talaga ang kanilang ginagamit. Dahil nga naubusan tayo ng patis, so yung iodized salt na lang ang nilagay ko. Kasi, hindi ako nakabili ng patis guys. Kaya yan na. Yung salt na lang ang nilagay ko. Pwede naman ang asin dyan guys. Depende sa inyo. Pero sana guys, mas masarap sana kung may patis. So ayan guys, minekos-mekos lang ulit natin at saka lalagay na natin yung tubig. Ayan. Ilalagay ko na dyan yung pinakulaan kong tubig. Tapos yung tubig dyan guys, kailangan lubog na lubog siya. Mas masarap din kasi ng maraming sabaw. Ayan. Ito ay tamang-tama ngayon sa malamig na panahon, lalo't winter dito. So dapat lagi tayong may sabaw. Kaya lang minsan guys, kapag kung ano lang guys yung aking available talaga na mga lulutuin, eh yun lang ang mayroon ako. Then, saka ako guys ilalagay yung ating pinapaitan na mix. So, ngayon, pag dito ka sa abroad guys, wala ka namang mabibilihan na yung mismong papait niya guys. So, ito yung madalas na ginagamit namin dito, yung papaitan mix. Ewan ko lang, kasi dyan sa Pilipinas, pwede kang bumili ng yung fresh na papaitan. So, dito, no choice, yung mix na lang ang ating ilalagay. Tsaka masarap din naman yan guys, kasi nga may lasa na siyang asim. Tapos, lasa mo rin talagang pinapaitan guys. So, dyan, papakuluan ko lang ito ng mabuti hanggang sa maluto siya. Then, okay na yan guys. Titikman na natin kung ano ba ang lasa ng ating pinapaitan. Dahil nag-request nga si Mr. bago siya umalis, ay gusto daw niya makatikim ng pinapaitan. Kasi ang tagal na rin namin guys na hindi nakapagluto nito. Siguro mga 2 months na. Ayan. Hindi naman ako palaging nagluluto dyan. Basta pag sinabi lang ni Mr. na gusto niya kumain ng papaitan, saka lang ako nagluluto. Kasi nga, ang mga anak ko din naman, pag minsan, pag hindi nila type, hindi sila kumakain. Pero ngayon guys, natikman nila yung luto. Abay nagsikain din naman ang aking mga anak, masarap daw. So ayan guys, totoo na nga depende siguro guys kapag natin. Naglagay na nga pala ako dyan guys ng dahon ng sibuyas. Kasi guys, ang dahon ng sibuyas saka mo lang ilalagay kapag yung kakain ka na. Kasi nga guys, pag ilalagay mo yan ay maluluto, ang pangit. Hindi maganda. Kaya dapat fresh mong ilalagay dun sa ibabaw yung ating dahon ng sibuyas. Then luto na rin yung ating iniintay na pandesal. Ayan, kaulam na kaulam talaga guys ang pandesal dyan sa ating pinapaitan. Buti na nga lang guys ay nakaabot pa kami sa aming biniling pandesal. Binili namin yan guys doon sa aming pinuntahan sa may Filipino shop. Alam nyo ba guys, yung lasa niyan ay lasang-lasa doon sa aming binibilihan sa San Pablo, Laguna, doon sa may Maligaya Bakery. Ay grabe, panalo talaga yung pandesal na tinda ni Kabayan. Ang mura pa ng tinda niya guys, $1.05. Sabi ko nga dyan ay sana nadagdagan namin ang aming pagbili ng pandesal. Ay kaya lang ay wala na nga at sold out na.
ay talaga naman papapabili ka. O siya, hanggang dito lang muna guys. Thank you for watching. And palambing naman guys, pa-share naman ang aking mga video. Maraming salamat sa lagi nagmamahal sa aking mga content. Sana patuloy nyo guys akong suportahan. Bye-bye!